Pero pangalawa, maniwala ka. Maniwala ka na sa puso ng bawat isang ina ay ang pagnanais na maging mabuti at magmahal sila. Pero dahil tayo'y pinasukan ng masama, kaya minsan ang nanay nagkakamali at may pagkukulang sa kanyang pamilya. At pangatlo, sabi ko po, umasa ka pa rin. Umasa ka na meron tayong isang mabuting ina sa katauhan ni Maria. Naging masama man ang nanay mo sa'yo, may nagawa siyang hindi tama, kasaktan ka niya. Meron pa rin isang mapagmahal, mabuti, banal na ina, si Maria, na yumayakap sa atin, na nagdarasal para sa atin, na umaakay sa atin papunta sa kanyang anak, si Jesus, ang ating Diyos, ang pagpapala ng ating buhay. At ito po, marahil ang mensahe ng Guadalupe. Ang kwento po ng Guadalupe ay hindi lang tungkol sa himalang pagpapakita ni Maria doon sa tilma, sa damit ng isang dukhang magsasaka. Pero ang himala talaga ng Guadalupe ay pagpapakita ng puso ng isang ina na nagmamahal sa atin. Doon po sa Guadalupe, ang nakita ay hindi isang hari. Ang nagpakita ay hindi isang propeta. Hindi rin dumating ang isang anghel na may espada. Ina ang nagpakita, ina ang nakita at naramdaman ng mga tao. Isang ina na dahan-dahang nangungusap, nagsasalita. Hindi siya isang ina na naninigaw, nagsesermon. O hindi isang nanay na bumubulong sa ating mga anak na naliligaw, nawawala at nagwawala. Sinasabi sa atin, hindi ba ako naririto para sa inyo? Ako na inyong ina. That is the message of the apparition of Guadalupe. Those are the words of Mary to Saint John Diego. Am I not your mother? Ito mga salita ng isang ina ay hindi lang nadidinig. Ito'y pumapasok sa puso. Di po ba? Ito'y tinatanggap kahit na tayo'y sugatan, takot, minsan may bigat sa ating mga kalooban. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming ingay. Ingay ng politika, sa social media, ingay ng galit ng mga tao, ingay ng iyong problema. Marahil, kaya nagpapakita ang ating mahal na ina sa ating ngayon. Sa gitna ng mga ingay, bumubulong ang ating ina at hindi natin ito mababaliwala. In the midst of the noise of life, there is the voice of our loving mother, Mary. And this is the voice of love that we hear. Kaya nga, kapag hindi mo naririnig ang Diyos, pakinggan mo lang si Maria. Kapag hindi mo na kaya sa buhay, hayaan mo ang ating mahal na ina ang umakay sa iyo. Isa pong magandang katangian ng mga mabubuting ina ay hindi natutulog ang kanilang mga puso. Di po ba? Kung tulog man siya, gising pa rin ang isip ng isang ina. Lalong-lalo na kapag narinig niya na umuubong yung kanyang anak, kapag nararamdaman niya, umiiyak, ang minamahal niya, o kung wala pa sa bahay o tahanan ang kanyang minamahal na anak, hindi ito mapalagay, hindi ito payapa, hindi ito makakatulog. Ang katawan ng ina maaaring magpahinga, pero ang kanyang pagmamahal ay nagpapatuloy palagi. Amen? At ito din po ang pinakita ni Maria doon sa Guadalupe. Hindi siya nagpahinga hanggat hindi niya nailapit ang mga Meksikano o mga Aztecs sa Diyos. Alam niyo po ang kwento, in just a span of 15 years, 9 million daw po ang mga Meksikano ang nagbalik loob sa Diyos. Iniwan nila yung kanilang tradisyon, paganismo, dahil nakita nila, naramdaman nila ang ating mahal na ina doon sa Guadalupe. Hindi lang po ito conversion, ito po ay pagbabalik sa tahanan ng mga anak ng Diyos. At ito po ang mabuting balita, na kahit na gaano ka kalayo, kahit na gaano karami ang iyong pagkakamali, kahit na ikaw ay nawala o nagwawala sa buhay, hindi ka pagsasarhan ng pintuan ng Diyos. Palaging nakabukas ang pintuan ng tahanan para sa iyo dahil nakabantay ang isang
Pagmahal na ina. Hahanapin ka ng Diyos at ang gagamitin niya para mahanap ka ay ang isang ina, si Maria. Sa huling-hulihan, makikita po natin sa isang mabuting ina ang ugali na inuuna niya ang kanyang minamahal bago ang kanyang sarili. Inuuna niya ang minamahal niya kahit na ito'y hindi magsabi. Di po ba? Hindi naman po hiningi ni San Juan Diego na maging daan siya para makilala ang Birhen Maria. Hindi po hiniling ni San Juan Diego na maging sikat o maging tanyag. Pero bakit nagpakita ng ating mahal na ina dito kay Juan Diego? Isang simple, isang mahirap, isang matanda na Aztec o Mexicano. Sa iyong pagpapakita niya sa kanya, isang pagpapala. Ito'y isang regalo. Ito'y isang awa. At hindi ba inuuna palagi ng isang ina yung mga anak niyang nanghihina? Minsan, ito po yung hindi maintindihan ng ibang bata Sinasabi nila, reklamo nila, may favoritism ang kanilang mga nanay. Mga kapatid, di ba, kapag maraming oras na binibigay ang isang ina sa isa sa kanyang mga anak, anong ibig sabihin? Mas malaki ang pangangailangan ng batang ito kaysa sa mga iba niyang kapatid. Ito ba? Ganyan ang puso ng isang ina. Oo, hindi patas. Pero palagi patas sa pagmamahal. Hindi ibig sabihin, hindi hinahati ang oras ng ina, hindi na siya pantay-pantay. Maaaring hindi pantay-pantay ang atensyon ng isang ina sa kanyang mga anak, pero pantay-pantay palagi ang kanyang pagmamahal sa kanilang lahat. Inuuna lang ng nanay yung kung sino yung pinakakawawa, sino pinakamahina, sino yung pinakawalang lakas. Kaya nga, huwag ka magseselos. Kasi kapag hindi ka masyadong tinutulungan ng nanay mo, anong ibig sabihin nun? Kaya mo na, malakas ka. Ang ina ay laging pumupunta kung saan siya kailangan. Amen? Kaya nga po, bakit hindi kayo magtataka? Nagpakita si Mama Mary doon sa Guadalupe. Bakit po hindi sa United States? Bakit hindi po sa Japan? Bakit hindi po sa Switzerland? Kasi mas kailangan ang ating mahal na ina doon sa Mexico. Maraming mga taong naghihirap, maraming mga taong malayo sa Diyos. At ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang estilo ng langit. Kung saan marami ang nahihirapan, doon siya mas lumalapit. Kung saan merong dilim, doon nagdadala ng liwanag ang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo magpasalamat sa Diyos. Binibigyan tayo ng ating Panginoon isang mapagmahal na ina, isang mabuting ina, si Maria, at kung saan siya ay nakita at nararamdaman hanggang ngayon sa Guadalupe. Ang milagro po ng Guadalupe ay hindi lang yung pagpapakita at pananatili ng larawan ng ating mahal na ina doon sa tilma o doon sa tela. Ang himala talaga ng Guadalupe ay ang pagmamahal ng Diyos para sa mga kawawa, sa mga nahihirapan, at sa mga nakalimutan. Kaya kung ikaw ay nabibigatan na sa buhay, kung nalulungkot ka, kung nalilito ka sa buhay, mabuting balita, malapit na malapit sa iyo ang ating mahal na ina. Pinapaalala niya, binubulong niya sa iyo, sinasabi niya, hindi ba ako naririto para sa iyo? Ako ang iyong ina. Nasabihin po natin, salamat Maria sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong panalangin. Naway mas ilapit mo pa kami kay Kristo, ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Tumayo po.